Para ibuod ang sinasabi mo. Ang sinabi mo noong gabing iyon ay hindi totoo. Ang una mong halik sa iyong asawa ay sa harap ng bahay ng iyong hipag. At nagagalit ang asawa mo, na nagkamali ka tungkol sa kung kailan ang una mong halik. Pero dahil iniisip ngayon ng lahat sa team na ang una mong halik ay noong kindergarten noong kayong dalawa ay 5 taong gulang pa lamang. Nag-aalala ka tungkol sa kung paano sasabihin sa lahat ang tungkol dito, tama? Minchol, seryoso ba na dapat ikabahala iyon? Simula ng gabing iyon sa bahay mo, sobrang pagod na pagod ako. At lumalapit ka sa akin para humingi ng payo tungkol sa ganyan. May nangyari ba noong araw na iyon? Pero lahat kayo ay tumatawa at nakangiti nang umalis kayo. Ibig kong sabihin, hindi naman ito kinakailangang problema. So. Sangyu, may nasabi ba akong mali? Pwede ba tumahimik ka na lang? Hello everyone, Id Card, Sangyu Choi, Senior Staff. Alam kong biglaan ito, pero hayaan ninyo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Sangyu Choi. Oo, tama iyan. Kahit ano paman, napunta ka sa tamang tao. May doctorate ako sa Loveology, tandaan mo. Sangyu Choi, edad 29. Subordinate ni Min Chol sa trabaho. Nagpunta sa parehong universidad ni Suyon. Hupad ng kumpanya, libangan, pagtatagpo ng mga tao at pagkuha ng libreng pagkain kapalit. Bago, may pinakamataas na pagdalo sa mga pagtitipon sa opisina. Certified Recreational Host, pinakamatulas na dila ng kumpanya, napaka-daldal, at marahil ang pinakamadaldal na tao sa trabaho rin. Lahat ng ito, ay halos lahat kasinungalingan. Sa totoo lang, ako ay medyo introvert. Isang taong gustong magpahinga lang sa bahay, haha. Nung ipinanganak ako, mayroon na akong 3 nakatatandang kapatid na babae. Ito ang pinakamasama, di ba? Sobrang inis na inis ako. Sobra-sobra akong inis. Paano niya hindi mahahalata? Lahat ba ng lalaki ganyan? Tama, pagkatapos marinig ang lahat ng uri ng bagay mula sa aking mga kapatid na babae. Naging eksperto ako sa pagbabasa ng mga pahiwatig sa mga babae. Gusto ka niya, sabihin mo na lang sa kanya na gusto mo siya at lumabas kayo. Naiinis na ako sa panunood sa inyong dalawa. At kaya, unti-unti, tila nakita ako ng mga tao bilang taong ito. Diyos ng pagdedate, Sangyu Choi, 20 magkasintahan hanggang sa kasalukuyan. At umabot na sa puntong ito. Kung ako mismo ay hindi pa nagkakaroon ng maayos na kasintahan sa lahat ng panahong ito. Ako ay ganap na walang pag-asa pagdating sa pagdedate. Kaya, para sa isang taong katulad niyan, ang isip ko ay nagkalat. Ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang sasabihin ko? Ano ang nangyari? Ang kinain namin kagabi ay masyadong. Habang nakaupo ako doon, naataranta. Tahimik niyang sinabi ito. Sorry. Sa totoo lang, noong unang beses ko siyang nakilala. Computer Science Major, Membership Training, Date, July, Location, Cheongpyeong, Fineview Resorts, hindi sa trabaho, kundi sa kolehiyo. Hoy, mga freshman! Pumila kayo. Sangyu Choi, 20 taong gulang. Noong panahong iyon, freshman pa lang ako noon. At senior siya. Ikaw. Oo po, ma'am. Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi mo ba nakikita na abala sa pagtatrabaho ang lahat ng iyong mga CNB asterisk? Papanoorin mo lang ba sila? Sorry, ma'am. Ibig sabihin, sinasabi ko lang ito ngayon, pero, ano ba ang kinatatakutan ko noon? 4 na taon lang naman ang tanda niya sa akin. Oh, Suyon So, kasalukuyang, 33 taong gulang. Anong ginagawa mo? Lumalamig na ang pagkain mo. Ito ay.
Mag-atubili. Heto, ibuhos mo ang ilan dito sa sabaw. Ayos lang. Hindi mo siguro alam kung gaano ito kasarap. Kailangan mong kainin ito ng ganito, ito ang pinakamasarap. Hindi naman pala talaga siya nakakatakot. Siya ay isa lamang sa mga matatanda. Kaya nagkasundo kaming dalawa, nakalimutan na lang ang nangyari noong gabing iyon. Kaya, yan ang sabi namin. Ahem. Ahem. Ano kaya iyon? Paghingi niya ng sorry. Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. At hindi ko rin makalimutan ang gabing iyon. Mukhang hindi pa ako ganap na nasa hustong gulang. At, si Suyon, din. Hindi pa rin ganap na nasa hustong gulang, din. MMs, so. Ako. Ano yun? Ha, may mali ba? Hay hindi, Ems, so. Aha, walang mali. Pero, Makikiraan po. sana isang malaking asteroid na lang ang bumangga sa ating lahat ngayon. Kung gayon, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito, haha. Seryoso, ano kaya yon? Ungol, wala akong ideya kung ano ang gagawin. Mula nang mangyari ang insidente sa elevator kanina. So, nandito lang siya kanina, ha? Dapat ba wala na lang akong sinabi? Kung gayon, sana nagpatuloy na lang tayo sa pagpapanggap na maayos ang lahat. Tibok, hindi masyado itong malaki para baliwalain na lang ng basta. Sangyo. Mukhang hindi ka okay ngayon. May problema ba? Red ginseng stick. Katangian, matamis asim. Minchol. Wala naman. Karaniwan, walang kamalayan si Minchol. Pero paano niya palaging nalalaman ang mga bagay na ganito ng maayos? Inaalagaan pa nga niya ako. Teka, isa siyang may asawa, hindi tulad ko, na alam lang ang mga bagay na ito sa teorya. Mayroon siyang totoong karanasan. Minchol, kung okay lang, may itatanong sana ako. Ha, biglaan. Sabi mo may mga pagkakataong nagiging awkward ang sitwasyon sa inyong mag-asawa pagkatapos ng away, hindi ba? Kaya, nagtataka lang ako kung mayroon kang mga tips tungkol sa kung paano magbati pagkatapos. Ang totoo ay, Idinagdag na sagnay pagkatapos ng insidente ng pagngiyaw. Panatilihing sikreto ang mga bagay na nangyayari sa pagitan natin. Bawal magkwento. Ang sagnay na idinagdag pagkatapos ng housewarming party. Pinapayagan ng kaunting flexibility upang magkaroon ng maayos na relasyon. Ako ang pinakabago, haha. sige, sa tingin ko kailangan dito ang kaunting flexibility. Nag-away pa nga kami noong isang araw. Pero siya ang unang humalik sa akin, at nagkabati kami. Naiintindihan ko, wow. Hinihiling ko sa iyo ang mahabang buhay. Hindi ka dapat magsalita ng masama tungkol sa mag-asawa. Hinihiling ko sa inyong dalawa ang maraming taon ng kaligayahan. Seryoso, kapag problema ng iba, kaya kong magbigay ng payo. Pero ngayong ako na ang nasa gulo, bakit ang hirap? Si Lianjo ang madalas na eksperto sa mga ganitong bagay. Pero, kung hihingi ako sa kanya ng payo tungkol sa relasyon. Bahala kayo.
Wow! Nakababatang kapatid. Yenju Choi, edad 32. Pangalawang pinakamatandang kapatid ni Sangyo. At ano ang ikinagagalak ko sa pagtawag ng aming mahal na nakababatang kapatid? Isa siyang sikat na novelista ng romansa pati na rin isang influencer. Ang pinakasikat niyang nobela ay, When Farewells Pass. Payo sa relasyon para sa isang kaibigan. Kaya ang kaibigan na binibigyan mo ng payo ay may babaeng interesado sa kanya. Pero ang kaibigan mo na iyon ay sumobra isang gabi at ngayon ay awkward na ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Oo, basically. Nag-iisip lang ako kung mayroon kang anumang ideya para maibalik sa normal ang mga bagay sa pagitan nila. Ikaw ang eksperto sa mga bagay na ito, tama? At ano ang makukuha ko? Sino ang nagsabing wala akong ibibigay sa iyo? Bibigyan kita ng isang kahon, hindi 2 kahon ng mga macaron na gusto mo. Manam, baby brother, hayaan mo akong tanungin ka ng isang bagay bago ako magsimula. Ano? Ang kaibigan mo na iyon. Ang pangalan niya ay Sangyu Choi. Ha, tumakbo siya. Pareho pa rin, baby pa rin. Ang cute naming baby bro. Seryoso, paano niya ako palaging nakikita? Hakbang, wala akong masabi sa kanya. Sana man lang may isang tao akong mapagsabihan tungkol sa mga bagay na ganito. Isang taong madali kong makausap. Hi, hahaha, nagkita tayo nung isang gabi, di ba? Oo, hello. Siguro pauwi ka na galing trabaho. Oo, hahaha. Awkward, sobrang awkward, hindi ko pwedeng magpanggap na hindi ko siya kilala. Ang mga macarons dito ay talagang masarap, di ba? Haha, iyon din ang naririnig ko. Gustong-gusto rin ng mga kapatid ko ang lugar na ito. Maganda ang mga review para sa lugar na ito. Sige, aalis na ako. Oh, sige, Column. Pero, kakaiba iyon. Bakit ko nararamdaman na kilala ko siya? Naramdaman ko rin ito noong huling pagkikita namin. Parang pamilyar talaga siya. Oh, sa pagkakataon, ikaw ba ay naglalagablab na paa ng manok?